So what's up guys? So today's topic is about reservoir, kung bakit siya napupuno, bakit siya nalalagyan ng tubig, bakit siya umaapaw. Ah, so ito yung mga rason kung bakit 'yon. Usually kasi ang reservoir, ang normal na reservoir is nagkakaroon siya habang umaandar, tapos bumabalik din yung tubig papunta sa radiator. So yun yung purpose niyan. Kumbaga pag magbabawas si radiator ng ng pressure niya, so magre-release siya ng pressure papunta dito hanggang sa maglalagay siya ng coolant diyan. Tapos pag nag-cool down na si radiator, babalik na yung water papunta dito sa radiator. Ano ba yung mga rason kung bakit napupuno siya tuloy-tuloy, nauubos yung radiator natin dahil napupuno to, umaapaw. So ito yung mga kadahilanan kung bakit. So number 1 dito is radiator cap. So ito yung unang-unang titignan nyo kung pag napupunuan kayo or naaapawan kayo ng coolant sa reservoir. So ito kasing itong radiator cap natin, nabababa to. Yan. Minsan may nangyayari, bumababa. Kung nakikita nyo, bumababa yan. Meron kasi na nakastack up na nakababa. Meron ding mali din yung size na ginamit ng radiator. So yung iba kasi may klase kasi ng radiator cap na yung ito nasa baba, hindi yan nakaangat. So watch out din kayo kung ano yung klaseng radiator cap na meron kayo. In case yung sa akin nakaangat siya kasi para masil niya to. Kasi nangyayari diyan, itong spring na to, pinupush yan ng pressure pagka masyado nang malakas yung pressure na ito para makapasok yung tubig dito papunta dito sa reservoir. So ang nangyayari pag ito yung nailagay nyong cap is maikli hanggang dito lang, so mataas yung possibility na nag-i-spill na kagad siya kahit na kahit na onting pressure pa lang, umaapaw na, naglalagay na kagad siya. So tuloy-tuloy, so napupuno yung reservoir natin. So yun yung number 1 natin. So yung naman natin, yun yung unang pwede nating i-check. Siguro magpalit lang tayo ng cap, o try natin na yung ibalik yung original na na takip. Baka masolve na yung problema nyo sa pag-apaw ng reservoir nyo. Yung next naman natin yung thermo switch. Yung thermo switch, yun yung nagtitrigger na mag-on sa fan natin, sa dalawang fan, ito sa radiator fan natin. So ang nangyayari dyan, pagka hindi kasi nag-automatic on to, which is mag-overheat to, which is magkakaroon ng pressure. Yung pressure na yun yung tuloy-tuloy na pressure. Pagka nag-overheat, may pressure, hindi lumalamig yung natin, yung radiator natin. So mangyayari, mapupuno to ng mapupuno. So hanggang sa maubos na yung coolant nyo. Yun yung number 2 na nagko-cause na nag-spilling or napupuno yung reservoir natin. Next naman natin is thermostat. Once yung thermostat naman, katabi lang din yun ng thermo switch. Yung thermostat natin, pag nag-plug na yun, which is ang mangyayari dyan, yung engine natin mag-overheat, tapos mag-overheat yan kasi clogged na, hindi na makapasok yung cold na coolant. Ito yung cold coolant na galing radiator. So hindi na makapasok dito sa engine para mapalamig na yung So ang mangyayari dyan, iinit ng iinit. So yung mga ipapadala ni engine na na tubig is sobrang init, so magkakaroon siya ng pressure. Dito magkaka-pressure since connected yan dito sa radiator. So mangyayari niyan, magkakaroon din yung pressure din to, so magbabawas din talaga to. Magpupunta ulit doon. So yun yung pangatlong pangatlong problema kaya napupuno yung natin reservoir. Yung next naman natin is pwede rin tayo magkaroon ng problema pag nagka-clog yung natin,
yung radiator. Pag nag-clog naman tong radiator natin, ang mangyayari dyan, hindi makakapass through yung mga tubig papuntang engine, which is magiging papainitin niya lang ng papainitin yung tubig hanggang sa magkakaroon ulit ng pressure. Kagaya yung sinabi ko, connected pa rin siya dito. Pag nagka-pressure yung ano dito, yung passage ng mga water dito, connected dyan dito. So yung pressure dito iisa lang din. So mangyayari niyan, magkakaroon din yung pressure ulit, so maglalabas din yun ng tubig. So next natin is ito ang pinakamahirap sa lahat. Pag nag-clog na yung mga passages nyo, ito yan, 'di ba? Ito papunta yan sa thermo switch at saka thermostat. Pag nakapasok na yan sa engine, yung passage dito sa engine, once na nag-clog din yun, yung passage nyo nagka-clog din yun eh. Usually pagka ginagamitan nyo ng tap water, so nangyayari dyan, nagkakaroon ng limestone yata tawag, yung puti-puting namumuo yun. So nangyari pag nag-clog din yan, same scenario, mag-iinit yung engine, mag-overheat, tapos magka-clog, then dito rin mapupuno din yan. So lastly, yung natin, 6, yung pang-anim na pwede maging problema para kadahilanan kung bakit napupuno ng reservoir natin is meron tayong blown gasket. Yung gasket natin dito sa pinaka, yung nagmi-meet dun sa pinaka ilalim, yung gasket niyan, which is blown na, kumbaga may butas na, may leak na. So ang tendency niyan, yung 'di ba, pagka nag-spark yung natin, yung yung spark plug natin, magke-create ng apoy yon. Yung apoy nun, yung init nun, tumatagos na sa sa passage ng coolant system coolant passage dito sa loob ng engine, which is mangyayari niyan, yung pressure nun plus yung yung init nun, dadali na ngayon niya dito sa natin dito, papasok na yan, lalabas na yan dito, papunta dito. Tapos radiator, tapos sa radiator ang lakas ng pressure, magbabato ngayon ulit yan ng water dito sa reservoir, which is mapupuno na naman reservoir. So yun yung anim na problema yun yung anim na possible na problema kung bakit napupuno yung reservoir mo. So unang-una, radiator cup. Dapat tama yung size ng radiator cup at saka tama yung specs. Merong mababa yung ito at saka merong mataas kagaya nito. Next natin is yung pangalawa, thermo switch, tsaka thermostat. Pangatlo. Pang-apat is clog radiator. Pang-lima, clog engine yung passage ng coolant natin. And pang-anim, yung pagka nagka-blown gasket ka na. So yun yung mga reason kung bakit napupuno to. So hopefully, ang pinagdadasal nating lahat, sana takip lang or thermo switch or thermostat lang para mura lang yung paggawa. So ayun guys, so yun lang naman yung usual na problema kaya ka napupunuan ng reservoir water. Yung reservoir coolant mo umaapaw, yun yung mga dahilanan. So ayun guys, that's today's video. Sana meron akong natulungan sa inyo ngayon. Sana meron akong naitulong sa inyo ngayong araw na to. Salamat sa panonood. Kita tayo ulit sa next video ko. Salamat.